Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang Handog ng ISP, gabay ng pamilyang marino. Tunghayan po natin ang kwento ng misis ng kapitan ng barko na pinasok ang iba't ibang klaseng legal na negosyo upang tulungan ang asawang nasa barko na makapundar ng mga ari-arian para sa kanilang kinabukasan. Siya po si Mrs. Melinda Hostos. Singapore, Australia, Europe o Amerika, babalik at babalik ka rin. Kahit agad mo nang nawala, babalik ka rin. Yung nag-start kayo mag-asawa, 1997 talaga yon. Nakatira kami sa apartment. Yung anak ko noon, isa pa lang. Tapos sabi ko sa kanya, bakit hindi mo, kasi chipmate siya. So in-encourage ko siya na kasi ayaw niya nang mag-take ng exam na captain, di ba? So bakit hindi mo i-grab yung opportunity na mag-take ka ng exam? Malay mo, makapasa ka kasi sabi niya maraming training, ganyan. Kuhanin mo na yung training mo kasi in the long run, yun naman doon naman papunta yun eh. Ako nag-i-encourage talaga kasi yung asawa ko, yung kailangan mo sabihin siya kasi parang kontento siya kung sige, di ba, sumisweldo naman ako. Yun yung mga ganon. Tapos, itong lap na to, di ba, sinabi ko na purchase niya to, may ano naman din siya, may, yung parang, nung binata siya, may napundar na siya. Ito, yung lote na to. Pagkatapos, siyempre, year 2000, lumalaki na rin yung pamilya namin, 2, 3, tapos, 3 na yung anak ko. Sabi ko, bakit hindi i-build na natin yung bahay na to? Kasi may business talaga ako noon eh. Negosyante na ako, nagba-buy and sell na ako. Basta kung anong pwede kong matulong sa kanya, tinutulong ko. Ang iniisip ko kasi noon, lalaki yung pamilya ko, lalaki yung gastos, paano ko siya matutulungan? Tapos, gusto ko talaga magkabahay na kami kasi ang hirap yung nagre-renta ka eh. At least, paunti-unti, ayun, nabuo yung bahay namin na to. So, ilang years lang kami nag-rent ng bahay. Tapos, true enough naman, naging kapitan siya. Siyempre, natuwa naman ako kasi ipopromote siya. Siyempre, kahit paano, lalaki yung, yung sweldo. Pero, tuloy-tuloy pa rin ako. May hanap buhay ako, may negosyo ako. Ang una kong na-invest kasi, yung condo. So, sabi ko, mag-invest na ako ng condo. Tapos, nung napagawa naman yung bahay ko, naisip ko naman, ay, bibili ako ng farm. Kasi yung pera, madaling maubos. Nakabili ako ng 3.5 hectares. Pataniman ko to ng mga mangga. Nakasalalay sa mga kamay ng mga ilaw ng tahanan ang pagpapalago ng perang ipinapadala ng kanilang mga mister. Tulad na lamang ng ginawa ni Mrs. Hostos. Ituloy natin ang kanyang kwento. Ito po yung bahay namin. 16 years na kami nakapila dito. Ito lang yung kitchen namin. So, ito yung second floor ng bahay namin. Pagkatapos, nung naman, di okay na maganda na, tuloy-tuloy naman ang biyahe niya. May time kasi na 1 taon, hindi siya biyahe, yung parang gusto niya magbakasyon, 6 months. So, yung kung wala akong negosyo, kung hindi ko siya, yung tinutulungan, paano kami makakasurvive? Minsan, nagiging driver ko siya. Pag yung wala siyang, hindi siya maiinip kasi, yung may negosyo ako, may tindahan ako. So, siya nagbabantay. O, yun yung part naman ng ng tulong niya sa akin. Sabi ko sa asawa ko, baka gusto mo nang mag-retire. Hindi ko siya yung sige na, umalis ka na. Kasi, di ba, yung may mga asawa ng seaman na, paano yan? 3 months ka na, 4 months ka na. Ako hindi. Hindi ko siya na, uy, umalis ka na kasi, wala tayong pera, ganyan. Hindi ko ugali yun na. Kasi siyempre, mahirap naman yun na alisin mo siya eh. Diba? Yung baka gusto nyo pang dito,
magtatambay. Tapos sasabihin mo, umalis ka na dahil daw mataas ang dollar, di ba? Hindi ko ginaganon yun. So, dapat maging prepared din tayo na yung parang yung sa mga kinabukasan ng mga yung asawa natin. One instant, yung nagkasakit nga yung asawa ko, siyempre parang natakot ako, paano kung wala akong pera, di ba? At least, may negosyo ako, natutulungan ko siya. At the same time, nai-enjoy ko yung trabaho ko, yung passion ko na pagbabay and sell. Tsaka tumutulong din ako, nagka-counsel ako sa mga asawa ng seaman na isi-share ko sa kanila yung kung ano yung ginawa ko. Hindi naman kailangan marami kang negosyo eh. Kailangan lang matuto kang mag-ano ng expenses mo. 20% itabi mo. Yung 80% yun yung gastos, yung bahay, yung mga ganun. Basta lagi kang may tabing perang 20, wag din yung magluho. May opportunity sila na mag-aral, don't stop learning. Ganon din sa mga asawa ng seaman. Tsaka magtiwala tayo sa asawa natin. Tsaka wag natin pag-awayan yung pera. Kasi never namin pinag-awayan yung pera ng asawa ko. Magtipid, magplano para sa kinabukasan. Mahalagang matutunan ng bawat may bahay na tulungan ang kanilang mga mister na mapaghandaan ang kanilang kinabukasan at maging ang pagre-retiro dito. Naway, nakakuha kayo ng mahalagang aral sa kwento ng buhay ni Mrs. Hoson. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng magagandang aral at inspirasyon dito lamang po sa ISP, Gabay ng Pamilyang Marino. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.